much, Father God, for the privilege again tonight, this Friday Bible study, Panginoon. Maraming salamat sa buhay, Lord God, ng 38 participants, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, that you will anoint each one of us and you will cover us by the blood of Jesus, Lord God. Maghari nawa ang banal na Espiritu sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy niyo pong itago ako, Lord, sa inyong likuran. Kayo lamang ang mapakinggan nila. Kayo lamang, Panginoon, ang makita nila. At maraming salamat, Lord. Dalangin ko, Panginoon, that you will give us, Lord, spiritual understanding, spiritual focus sa gabing ito. At maraming salamat, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord. Iba't ibang bansa, Lord God. Mga nagtatrabaho, mga nasa bahay na, Lord. Panginoon, kayo po ang magpala sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Panginoon. We rebuke any distraction. We rebuke anumang gawa ng kaaway sa gabing ito, Lord God. Ang katagumpayan, Panginoon, ay kiniklaim na namin sa aming pag-aaral ngayong gabi. Amen. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Bago po tayo mag-start is awitan po muna natin ang ating Diyos na buhay. 1 minute. I just want to speak the name of Jesus Bible study. over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. May kansan natin. Speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets.
every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. Hallelujah. Napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon. Pwede po bang pakipuso naman dyan po mga kapatid na naniniwala po kayo na may magandang gagawin ang ating Panginoon sa dating ito. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po sa mga puso nyo. Tunay nga po na may kapangyarihan. Banggitin mo pa lamang yung in the name of Jesus. Hallelujah. Kung babanggitin niyo po yung pangalan ng kaibigan niyo, parang walang kapangyarihan. Pero kapag ang in the name of Jesus ang binanggit natin, para bang may automatic authority, automatic power na lumalabas. Amen? Bigla po nating re-respetuhin kapag sinabi pa lang natin in the name of Jesus. Ganyan po. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Sa pangalan pa lang niya ay kikilos na po ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga presensya. We are 38 participants tonight and we're going to start our Bible study. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil kahit mga nasa malalayo tayong lugar, pinagsasama-sama po tayo dito. Welcome po sa ating lahat. Again, sa mga hindi po nakakilala, I know kilala nyo naman po ako. Ako po si Pastor Fenton and this is Global Vision Church. We are here in South Korea. Magpipray pa po tayo ng marami para magkaroon tayo ng church in the name of Jesus sa bansang Pilipinas. So welcome po sa ating lahat. We are doing this daily every Friday. Maraming salamat po sa mga aktibo na patuloy na dumadalo. I hope na may natututunan po tayo every Friday and I promise you na meron po tayong laging aral na matutunan sa ating pag-aaral. Hallelujah. So, ang ating pag-aaralan po mga kapatid, I'm going to share our PowerPoint. Pwede po bang pa-thumbs up po mga kapatid if may nakikita kayong PowerPoint sa inyo, may screen. Thank you so much for the response. Ayan. Simple lang. Simple lang po ang ating pag-aaralan ngayon. Mga kapatid. Is there really a God? Maybe hindi na to masyadong basic po ito sa inyo, lalong-lalo na po kung isa ka pong mananampalataya na. Amen? Isa ka ng Kristiyano, naniniwala ka na may Diyos. Pero sometimes, mga kapatid, sa ating buhay, pananampalataya, minsan kailangan balikan natin itong katanungan na ito. Dahil minsan, nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Minsan, napapatanong tayo kung tunay ba talaga ang Diyos. Ang ating pag-uusapan, is there really a God? Totoo bang may Diyos? Kapatid, sa dami ng tanong sa mundo ngayon, isang tanong ang hindi pwedeng iwasan. Ito po yung katanungan na, totoo bang may Diyos? Ito ay hindi po simpleng curiosity lamang. Ito po ay tanong ng ating mga kaluluwa. At kung ito po ay masasagot ng tama, magbabago ang lahat ng pananaw mo sa iyong buhay. Kaya napaka-importante po mga kapatid na masasagot natin itong katanungan na ito. Amen? Magbabago po yung pananaw mo sa iyong buhay kapag nasagot mo itong katanungan na ito. Magbabago yung mga desisyon mo kapag humaharap ka sa mga iba't ibang kasalanan at magbabago po yung direksyon mo sa walang hanggang buhay. Amen? Sa loob po ng ating pag-aaral ngayong gabi, hindi tayo magbibigay ng opinion lamang. Gagamit po tayo ng Biblia, lohika, and of course, theology upang makita mo na hindi lang ang katotohanan, hindi lang po totoo ang Diyos, kundi bakit ito mahalaga po sa ating mga personal na
mga buhay? I know this question is simple and basic, pero madalas ito yung katanungan na madalas nating binabaliwala. Na totoo po ang Diyos, mga kapatid. Kasi kung maisa sa puso natin ito po, makakatulong po ito para makaiwas tayo sa iba't ibang temptasyon, iba't ibang kasalanan na dulot ng mundong ito. This teaching is not about throwing Bible verses at you or giving shallow answers, mga kapatid. This is about thinking deeply, feeling honestly, and searching spiritually. So simulan po natin, mga kapatid, sa ating unang puntos ngayong gabi na ito. First pointer, creation is not an accident. It is a declaration. Purihin ang ating Panginoon. Ang universe po, mga kapatid, ay patunay ng isang nag-uugnay at nagdidisenyo. Amen? Kapag naglalakad ka sa gabi, mga kapatid, at tumingin ka sa langit, makikita mo ang mga bituin. Ano makikita po natin sa bituin? Hindi yan parang sabog-sabog, di ba? Hindi po yan parang random. Ano pong makikita natin sa langit? It is organized and precise. Kapag tiningnan mo ang katawan ng tao, tingnan niyo po yung mga katawan niyo ngayon. Meron tayong nervous system, digestive system, immune system. Lahat po ay gumagana ng sabay-sabay. When you look around the mountains, the seas, amen, yung dagat, even the complexity of ng ating mga katawan. Amen? Do you really believe that all of that came from nothing? Naniniwala po ba tayo na bigla na lang sumulpot ang lahat ng ito? Ang katanungan po, mga kapatid, paano naging posible ito kung walang disenyo? Paano naging maayos ang lahat kung walang tagapag-ayos? I hope na nagigets niyo po yung aking sinasabi, mga kapatid. Paano naging posible na yung katawan mo ay ganyan kapogi, ganyan kaganda, kung walang nagdisenyo niya? Amen? Basahin po natin ang Awit chapter 19 verse 1. Sabi po dito, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikita ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na itong mundo, ay ang katawan mo, ayan po yung matibay na patunay na merong designer, merong Panginoon. Sa theology po, mga kapatid, ito po ay tinatawag po namin na general revelation. Ano po ibig sabihin po nun? Ito po yung pagkilala sa Diyos sa pababangitan ng kanyang mga nilikha. Tinatawag din po namin itong theological argument. Ano pong ibig sabihin po nun? Yung argument from design. Sa disenyo pa lamang po ng kalawakan, sa disenyo pa lamang ng katawan mo, matinding, makapangyarihan na patunay na po yan na meron talagang Diyos. Amen? Ano pong ibig sabihin po ng mga argumento na to? Kung may disenyo, mga kapatid, of course, may designer. Kung may dahilan, may Diyos. God showing Himself through the natural world. The sun rises at the right time. Amen? Hindi po aksidente na merong sunrise, may sunset. Amen? The planets move in harmony. Hindi aksidente na napakaganda ng pag-ikot ng iba't ibang planeta. Aksidente po ba na yung araw nasa gitna? Amen? Halimbawa na lang po, yung ating mga puso, the human hearts beats on rhythm. Amen? It is not by chance, but by purpose. Bakit tumitibok po yung ating mga puso para tayo patuloy na mabuhay? Para po patuloy yung oxygen ay dumaloy sa ating mga katawan. Hindi po yan aksidente, mga kapatid. Kaya kung itatanggi ng tao ang katotohanan ito, mga kapatid, katulad ng mga atheists, hindi ito, mga kapatid, dahil walang ebidensya. Kasi kahit saan na tumingin tayo, patunay na ebidensya na po yan, mga kapatid.
ano pong ginagawa ng mga atheist na yan o mga unbeliever na yan. Pinipili po kasi nila mga kapatid na hindi tumingin sa kapaligiran. Hindi nila po tinitingnan yung buhay na patotoo na merong divine decider. Divine designer. Amen? So whenever, mga kapatid, you're tempted to say, maybe there's no God, lumabas ka sa iyong bahay. Lumabas ka kung saan man naroroon ka. Look at the sky and remember, all of creation is His message to your soul that God is real. Inuulit ko po mga kapatid, totoo ang Diyos. And I believe ayan po yung pinaniniwalaan nating lahat ngayong gabi na ito. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pangalawang puntos sa gabi na ito. Number 2, your conscience is a whisper from a moral character. Ano po ibig sabihin nun? Ang konsensya at moralidad ay hindi nagmula sa lipunan, kundi sa Diyos. Maybe medyo malalim po ito mga kapatid, pag-aralan po natin. Sa madaling salita mga kapatid, kung walang Diyos, walang basehan ng tama o mali. Kung ang tao lang ang batayan ng batas, pwedeng magbago ang tama ayon sa mga kultura. Pero bakit kahit saan ka pumunta mga kapatid, may mga bagay na itinuturing na mali? Amen? Bakit noong nagkaroon tayo ng isip, alam po natin na mali yung pumatay, mang-rape, manloko. Mga kapatid, hindi ito tinuro sa TV, hindi ito inimbento ng kultura. Ito po ay nakasulat na sa puso natin. Ito po ay nakasulat na sa puso ng mga tao. Have you ever done something wrong and no one saw you? Pero biglang naramdaman mo, kapatid, na you feel guilty sa nagawa mo. Mga kapatid, that's conscience. Na para bang may bumubulong sa iyo na hindi tama yung gagawin mo, kapatid. I believe, naranasan nyo na rin po yung ganyan. Yung parang may bumubulong sa iyo na nagpapaintindi sa iyo na, kapatid, maling lupuhin ito. Kapatid ko na ito. Masama na magsalita ng mga masasamang salita. Amen? Amen. Now ask, mga kapatid, ask yourself, where did that come from? Why do people feel guilt? Bakit po tayo nakakaramdam ng shame or compassion? Bakit tayo naaawa kapag meron tayo nakikitang mga pulubi? Bakit tayo naaawa kapag may nakikita po tayo mga namatayan? Bakit po natin nararamdaman yung mga ganong emosyon? Wala naman nagturo sa atin. Yun. Hindi naman tinuturo ng ating mga magulang na maawa. Hindi naman tinuturo ng ating mga magulang na mahalin mo ang lahat, mahalin mo ang kaaway. Pero bakit lumalabas yung emosyon na yun sa ating mga sarili? Amen? Even if no one taught them. Ang sasagot po niya, ang salita ng Diyos. Basahin po natin in Roma chapter 2 verse 15. Sabi po dito, na ang gawa ng kautusan ay nasusulat sa kanilang mga puso. Inuulit ko po, nasusulat na po sa kanilang mga puso, sa ating mga puso, na pinatotohanan ng kanilang budhi. Inuulit ko po, ng kanilang budhi. Nasa budhi na po natin itong mga emosyon na ito, mga kapatid. Your conscience is not a glitch na parang sa computer. It's not a glitch in your brain. It's a moral compass given by God. Amen. Made you in His Image and likeness. Purihin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. In theology, we call it Imago Dei. It's part of the image of Imago Dei. Ang ibig sabihin po nun is image of God in Amen. you. Kahit wag nyo na pong tandaan po yun, yung Imago Dei na yan. Pero in theology, ganyan po yung tinatawag po natin sa patotoo na yun. May bahagi sa atin na moral
Dahil ang Diyos mismo ay moral, banal, at Amen. makatarungan. Kaya po nagre-reflect sa atin yung katarungan ng ating Panginoon. Kaya wag ka po magtaka kung nai-inlove ka, wag ka pong nagtaka kung naaawa ka. Kasi iyan po yung katangian ng ating Panginoon. Amen? Kung may moral law, mga kapatid, panigurado, may moral lawgiver. At sino po yun? Ayun po yung ating Panginoon. In simple terms, you feel what's right and wrong because the God who created you is righteous and just. Kaya ang Amen. konsensya mo, mga kapatid, tandaan po natin, ang konsensya mo ay hindi kalaban. Amen? Kapag parang may bumubulong sa'yo, nagpipigil sa'yo na gawin itong masamang ito, hindi yan kalaban, mga kapatid. Ito ay paalala na may Diyos na nanahan sa kalooban mo at gusto kang gabayan. Amen? Hindi po yan boses ni Satanas. Ang boses po ni Satanas, yung konsensya na nagtutulak sa'yo para gumawa ng masama. Pero kapag ang bumubulong sa'yo is, huwag mo yan gawin kasi masama yan. Huwag mong pigilan yan, kapatid. Boses yan na ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa ating pangatlong puntos. Hallelujah. Number 3, Jesus is the clearest revelation of God to humanity. Amen? Ang pagkakatawang tao ni Jesus ang pinakamalinaw na ebidensya ng Diyos. Bakit? Bakit po? Sagutin po natin yan. Mula pa sa lumang tipan, mga kapatid, may sinabi na ang Diyos na magpapadala ng tagapagligtas. Hindi po siya darating, sabi po sa Old Testament, hindi daw po darating si Jesus bilang hari ng digmaan, kundi bilang Diyos na nagtatawang tao. Amen? At ganun nga po yung nangyari. Hindi po nakipagkera ang ating Panginoong Jesus. Dumating pa po siya na nakasakay sa isang donkey lamang. Amen? Kaya totoo po yung Amen. nakasulat sa Old Testament at sa kasaysayan po, ito po ay tunay na nangyari. Si Jesus ay isinilang, namuhay ng walang kasalanan, nagturo ng may kapangyarihan, at namatay po siya sa krus at muling nabuhay. God didn't just send nature to speak. He didn't just write morality into your heart. He came down. He entered time. Hindi lang po time eh. He entered space and history in the form of Jesus Christ. Basahin po natin in John chapter 1 verse 14. Ang sabi po dito, at ang verbo ay nagkatawang tao at umahat sa gitna natin. Purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi nanatiling ideya lamang, mga kapatid. Siya ay pumasok mismo sa kasaysayan. At kung si Jesus ay totoo, at totoo nga po siya, mga kapatid, documented in history, amen, confirmed by hundreds of eyewitnesses, transform billions. Sa pagbabago pa lamang po ng buhay ng mga tao ayan na po yung makapangyarihan na patunay na totoo ang Diyos. He healed the sick. He calmed the storms. He forgave sins. He loved the rejected. And most of all, He died and rose again. Amen? Sa mga balita pa lamang po na nababalitaan natin, sa mga iba't ibang testimony, isang magnanakaw na naging pastor, isang drug addict na muling nagbago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. At ikaw po, yung buhay niyo po mismo, kung iisipin niyo po yung dati niyo pong buhay, ikaw ay buhay na patotoo.
na binago pa ng ating Panginoon at totoo ang ating Panginoon. Yung dating palamura ka, ngayon, puro Panginoon na yung lumalabas sa iyong bibig. Mga kapatid, this is not fiction. It is historical, prophetic witness and life-changing na nararanasan po natin ngayon. Amen? Wala na tayong dahilan para magduda pa, mga kapatid. Sa theology po, mga kapatid, we call it special revelation. Ang Diyos na nagpapahayag sa pamamagitan ng salita at ng kanyang anak. Mga kapatid, Jesus is not just a proof of God. He is God Himself in human form. Tandaan po natin, mga kapatid, si Jesus, hindi propeta, hindi lang isang guro. He is God Himself in human form. If you want to know if God is real, tingnan mo ang ating Panginoong Jesus. He is not just proof of God. He is God Himself. Purihin po ang ating Panginoon at dumako na po tayo sa ating last part ng ating pag-aaral. I believe na yung ating pagdududa ngayon na tunay ba ang Diyos is mabubura na po ito in the name of the Lord Jesus. Buburahin po yun ang salita ng Diyos yung pagdududa na nararamdaman mo ngayong gabi. Sa ating konklusyon, mga kapatid, ang Diyos ay totoo. Kaya ang buhay mo ay may direksyon at kahulugan. Amen? Kapatid, ang Diyos ay hindi ideya lamang. Hindi siya kathang isip ng mga Amen. iba't ibang religion. Siya ay buhay. Siya ay personal. Siya ay Diyos na banal, ngunit maawain. Kung totoo ang Diyos, mga kapatid, at totoo nga siya, hindi ka aksidente. Tandaan mo ito, mga kapatid. Hindi ka aksidente. Ang buhay mo ay may layunin. Ang bawat luha mo ay may saysay. Amen. Ang kasalanan mo ay may kapatawaran sa ating Panginoon Jesus. Amen. So let's summarize it, mga kapatid. I hope na pumasok po sa ating mga puso at isipan itong pinag-aralan natin. Let's summarize it. Number 1, creation tells us God is powerful. Amen? Number 2, yung ating konsensya tells us that God is personal. Number 3, Christ tells us that God is always present. Amen? Ang tanong ngayon, mga kapatid, katanungan ngayong gabi ay hindi na totoo ba ang Diyos? Ang katanungan ngayong gabi is, ano ang gagawin mo ngayong alam mo na siya ay totoo at kumikilos at patuloy na binabago ang iyong buhay? Let us ask ourselves tonight, mga kapatid, you are already Christian, you're already a believer, anong gagawin mo? Amen? Purihin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for reminding us, Panginoon, na punong-puno na po kami, Lord God, ng ebidensya na kayo po ay totoo. Amen. At ay, Lord, titingnan pa lamang po namin, Lord, yung kagandahan ng inyong creation, Lord. We will realize, Lord God, that there is a divine designer. Meron pong divine creator ng buong mundo, ng aming mga katawan, Lord. Lord God, kung Amen. meron man kaming naiisip minsan na wala kaming layunin sa aming mga buhay, minsan may mga taong nagda-down sa amin, Lord. Sinasabihan kami, Lord God, na wala kaming kwenta, wala kaming maitutulong, hindi kami mahalaga, Lord, in the name of the Lord Jesus. We rebuke it in the name of Jesus, Lord God. Maghahari ang katotohanan sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, Amen. maghahari ito, Panginoon, sa aming mga puso at isipan na mahalaga kami sa inyo. Mahalaga kami, Lord God, sa inyong mga mata, Lord God. And you Amen. gave us, Lord, the authority, Lord God, upang kontrolin, upang pagharian ang buong mundo at lahat ng inyong creation, Lord God. Binigyan niyo po kami ng authority, Lord God, para kontrolin ang lahat ng
Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Nawa, Lord God, matatapos ang aming gawain na ito, Lord God, na hindi lamang, Panginoon, napakinggan nila, Lord God, yung pinag-aralan namin ngayong gabi, but this message, Lord, will help them, Lord, to transform their lives, Panginoon, upang mas lalo kaming lumalim sa aming mga pananampalataya. And Lord God, maybe some of us here ay nasa kasalanan, Lord God. Lord God, sa pamamagitan ng mensaheng ito, Lord, give them, Lord God, yung spirit of conviction, Lord God. Lord, ipaalam niyo po sa Kanya, Lord God, na may Diyos na nakatingin sa Kanya, na may Diyos, Lord, na alam ang bawat desisyon na ginagawa niya sa Kanyang buhay. In the name of the Lord Jesus, Lord, extend your arms. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Amen. And Lord God, ikaw po mismo, Lord God, ang magsabi sa Kanya na totoo ang Diyos. Itigil niya na po, Panginoon, anumang maling desisyon niyan, Lord God. Lord, hindi pa po huli ang lahat. Lord, totoo ka. Totoo, Panginoon, na kaya mong patawarin ang bawat kasalanan namin, Lord. Totoo po, Panginoon, na kapag isinuko namin ang bawat buhay namin sa inyo, Lord, walang imposible, Panginoon, na bibigyan niyo po muli kami, Panginoon, ng panibagong buhay. Amen. In the name of the Lord Jesus, we are surrendering. I am surrendering, Lord God, yung buhay ng aking mga kapatid ngayon, Lord God, for the Global Vision Church and for the All for Jesus community, Panginoon. Amen. Lord, this is for your glory. Sabay-sabay po namin, Lord God, na isinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Patuloy na ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa katagumpayan. We give you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And amen. Hallelujah. Amen. Salamat po, mga kapatid. Pwede po bang i-open natin yung ating mga cam and mag-picture po tayo as attendance picture po natin. Kaya pwede po bang i-open ang ating mga camera? Open ka naman. Hallelujah. Open na po ba? We are 39 participants tonight. Yung first page po muna yung ating pipicturan. Mag-post po tayo. Medyo mahirap po mag-screenshot sa ating laptop. Kaya siguro mga 30 seconds po, post po tayo. Post lang po, mga kapatid. Amen. For our second page, post po, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Bago po tayo mag-end ng ating gawain ngayong gabi, I encourage you to raise your hands as a sign of submission, as a sign of surrender sa ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. Amen. Amen. Amen and amen. Thanks be to Maraming God. salamat po, mga kapatid. Thanks, Pastor Greet our Fenton. brothers and sisters. Thank you, Bago Pastor. po tayo God bless you more po, Pastor. God bless us all. God bless po sa ating lahat. Huwag po nating kalimutan ang gawain every Sunday. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Goodbye po, mga kapatid. God bless. God bless us all po. God bless you too.